dapat po sa 14 ng buwang ito, ina-expect natin, nahaharap po sa Blue Ribbon Committee, si dating Governor Chavit Singson. Pero ang binabasa naming balita kanina, ay hindi daw po matutuloy. Sa Martes dapat. Dapat sa Martes, hindi daw po matutuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin, wala naman? Oo. Postpone? Wala. Bilang miyembro ho ng Blue Ribbon Committee, ano ba nangyari? Inaabangan namin eh. Parehong totoo yung sinasabi nyo. Okay. Inimbita talaga si Chavit. Gov Chavit. Aha. At ang schedule yata ay April 14. Yes po. At totoo rin na sinabi nyo na dinefer yun until further notice. Okay. Hindi nyo matatanungin kung anong dahilan kung ba't na-defer. Ay, ano nga ho ba? Hindi, kasi tinanong ko, tumawag kasi sa akin yung isang kakilala namin, tinatanong niya, bakit na-defer? Sabi ng gano'n. Hindi ko alam, sabi ko, mabuti pa, di tawagin mo si Opo. Gov Chavit para malaman natin. Okay. So, siya kasi yung inimbita. Yung imbitasyon kasi base doon sa aking privilege speech, isa siya sa mga sinabi ko doon na isa sa mga dapat na iharap mo at tawagin sa hearing. Opo, Kung tama kayo. maalala ninyo, yung aking privilege speech ay tungkol sa mga tao na maaring pagkunan ng maraming ebidensya Opo. para ma-resolve natin kako itong napakalaking nakawan na nangyari sa ating bansa. So, nagsimula ako kay Yusek Bersamin, Adrian Bersamin, Gov Chavit Singson, sinabi ko rin si Yusek Jojo Cadiz, sinabi ko rin si Saldico, Opo. na po pwede naman siyang humarap kahit sumlang ka o kapag kasi nakapagpadala sa atin ng isang apostilled na sworn statement. Pagkatapos ka ako ay hindi pwedeng hindi mo naman iharap para maimbestiga rin natin si former Speaker Martin Romualdez. Ayan, opo. At pagkatapos nga ako, itong 18 ex-soldiers Opo. na lumantad kamakailan. So, mula doon sa pagtatalong yon, bigla na lang inimbita si Gov Chavit. Aha, okay. O yun ang pagkakaalam ko, 14. Pagkatapos nga, na-defer nga. Tinanong ngayon, nalaman ko na nakakuha siya ng sulat yung sulat na, yung sulat na imbitasyon na for April 14, at saka yung sulat naman na dinidefer. Si Gov Chavit po ito tinutukoy nyo? Si Gov Okay Chavit. po, okay. Oo. Sangayon doon sa kaibigan na aking kinausap para makipag-usap kay Gov Chavit. nakakuha siya ng dalawang sulat. Yun nga, yung Yung unang unang sulat. imbitasyon. Yung imbitasyon. Yung imbitasyon, nakalagay roon na iniimbita ka namin na pumarito bilang isang resource person Opo. sa April 14. At sana, on or before April 7, sabi niya, ay makapag-submit ka sa aming opisina ng sworn statement kasama na ng mga dokumento o mga ebidensya na gusto mong ilakip sa iyong sworn statement. Opo. E di, on or before, sabi niya, April 7 until 5 p.m. Okay. Okay. Opo. Ngayon, nabalitaan ko, yung sulat na ipinadala uli kay Gov Singson, April 7 din na dinidefer. Same day? So na-receive yata ni Gov Singson, Opo. parang April 6 o kaya parang umaga yata ng April 7. Papunta na yata niya sa Senado para isubmit niya yung kanyang... Kanya affidavit? Oo. Okay. Ngayon, ang sabi, nakalagay sa sulat, nabasa ko, nire-reschedule natin itong ating hearing, sabi niya, at sometime, parang dinidefer, contingent on the mitigation of the national energy emergency. So isa yun, Okay. Opo. Pagka sinabi, yun ang una, it is contingent, ibig sabihin, it is condition on the mitigation Opo. of the national energy emergency. Hindi ko maintindihan. Anong ibig sabihin nun? Kinakailangan na... Paano pagkakaintindi mo ron, Nelson? Para Sen, magsisindi kayo ng ilaw ng aircon. Magtitipid. Makatipid man lang ng Kung kuryente. mayroon nata kayong pagdinig dyan, para malaki gastusin Kaya kung madidefer yun, makakapagtipid po kayo. Yun ang ano niya. Yun ang pagkakaintindi namin. Pati yung pagbiyahe ni Singson doon, malaking bawas. Oo, bakit ang House of Representatives at saka yung Protect, nag-iimbestiga pa rin?
Ay, baka iba, Kami ho, nakadalawang beses kami sa Protec eh. baka iba ho ang diskarte ni Speaker Bogie D. Hindi, sa Senado mismo. Kaya Di ba nga yung po. Protec at saka ibang mga, yung agriculture na gano'n rin. pa rin, Opo. Oh, at saka yung Women and Gender Committee yata. Oho. Oh. Tanging ang Blue Ribbon lang ang nagsasabi, it is condition upon condition on mitigation of national energy emergency. Pangalawa, Opo. at saka hindi pa namin natatanggap yung ano mo, yung Yung affidavit. affidavit. Opo. Paano nga matatanggap? Sinabi na nga 7 ibibigay, biglang diniper. Kasi yun ang nakalagay sa balita kanina na ang pangunahing dahilan, binabasa nga natin, Ay, hindi nakapag-submit. hindi daw po nakapagsusumite hanggang ngayon si Governor Chavit ng kanyang sinumpaang salaysay, ng kanyang affidavit. Hindi, yung naunang sulat na inimbitas siya na mag-appear on April 14, ang condition doon, oho. April 7 until 5 o'clock, Oo. isubmit mo yung ano, yung affidavit niya. affidavit. Bakit April 7 ang sulat, dinidefer ang ano? Dapat sana April 8 man lang. Hindi, dapat sana April 5 man lang, April 6. Oo. May pasabi na. Papunta na raw yung papunta na raw yung mama, dala-dala yung kanyang sworn statement at mga dokumentong nakalagip doon. Oh, yun ang pangalawa. Opo. Pangatlo, sabi niya, and further review of the partial report O yun, isa pa, kasi wala pa rin pong pumipirma. and signature of the members. Apat pa lang daw po pumipirma sin. Kailangan daw siya. Teka muna, Para walang nalaman. halimbawa ako, paano mo ako mainggan yung pumirma doon? Sinabi ko na nga, ito yung mga taong ito, dapat naiharap mo muna sa Blue Ribbon Committee dahil sila ay potential sources ng evidence. Para sa ganun, makita natin talaga. Mapagsino natin. Matukoy natin talaga. Oho. Kung sino-sino ang may kinalaman dito. Lalong-lalo na ang pinakautak ng napakalaking nakawang ito sa buong kasaysayan ng ating bansa. Yun pala. Hindi pa nga, si Chavit Singson pa nga, ang nailin niya pagkatapos dinifer pa. Oho. Inaasahan mo ngayon na pipirma yung mga kasama natin. Yun na nga. Yun. Ang isa pang narinig ko noon, kaya ayaw palang pumirma, nila yata si Senador JB, hinahanap niya yung pangalan ng 47 contractors. Sabi niya, wala dito sa report yung 47 contractors. Kapag hindi ko nakita rito, sabi ni Senador JB, hindi ko rin pipirmahan ito. Hindi rin ako pipirma sa report na ito. Yun ata, parang may mga hinahanap sila nga sen eh. Kaya nga, so, kanya-kanya sigurong pagtansya doon sa Opo. paggagawa ng report. Ako, alam ko, dahil ako, meron na nga kami sariling minority report eh. Oho. Yung nagawa namin at least, kabisado ko hanggang sa... Hanggang sa panahon kayo, chairman pa. Hindi, maski ginamit ko rin naman yung mga ibang... bagay, oo nga pala. Di ba? O ngayon, kung diniper niya uli, hanggang kailan? Talaga bang meron pa siyang Plano na. plano na talagang ituloy pa yung hearing ng Blue Ribbon? Oho. Yan ang nakakalungkot. Baka hindi lang nakakalungkot, yan ang nakakapagsikip ng dibdib ni Nelson siguro. Nakakasipahayo nga yan. Kasi inihanda na namin ang aming sarili, di ba? Na 14, araw ng Martes, May hearing. mapapanood, may hearing. Anong klaseng paghahanda naman ang ginawa mo? Bay, naghanda na po ako ng mga chichirya. Sabi ko, tama-tama, manonood ako nito, maaga pa lamang. Di ba, mahaba-habang usapin ito. Kasi ako, maraming ikukwento si Gob Chavit eh. Yun po sabi niya. Hindi pa na matutuloy. Teka lang, Sen, parang kung ang isang sinabi ng isang tao ay Oo. pwede naman palang hindi ituloy. Hindi, ang tanong dito, doon sa 3 dahilan na ginawa niya, sapat ba yun? Katanggap-tanggap ba yung 3 dahilan na ginamit niya para hindi Justifiable. ituloy yun? Justifiable o nga, no? Well, ipasa natin siguro ang taong bayan na Gaanong di ba? tipid ba? Gaanong katipiran ang Pagtitipid? matitipid namin doon? Hindi mo ba isinasang-alang-alang ang mga taong bayan naghihintay talaga dyan pagkat gagamitin mo na para makatipid ka lang? Yun ba yung pagtitipid na iniisip natin? Ay, naku. Yun ang pinag-uusapan natin. Aha. Sang-ayon ba kayo? Tatanggapin nyo ba yung 3 dahilan na kanyang ginamit? Una, pagtitipid. Oho. Pangalawa, hindi na Isasubmit sana nung mama Hindi na sabi yung affidavit. Bakit April 7 mo dinate yung sulat mo? Samantalang yun ang deadline niya hanggang alas 5, hanggang alas 5 ng hapon. Ganon. Sabihin, maaga pa lang alas 7, natanggit yung sulat. So, sabihin, Di sana, nung gabi niya pinadala. Oo. Kahit na April 7, pero gabi. Nako, magagalit si Gob Chavit niyan. tapos na dapat yung kasi siya deadline. pa nga raw nakikiusap, di ba? Pumunta pa siya ng Senado sa tanggapan mismo, sa chairman ng Blue Ribbon, para sabihin sa ipayagang Pati nga ako kinapiparnis niya eh. nung sulat niya Oo. mismo. Yun pala, oh. Nako. Yun na nga. Ang unang... Yun ang ikomentuhan nyo. Oho. Katanggap-tanggap ba yung 3 dahilan na kanilang ginamit?
Parang sa akin, Sen, parang pagdadahilan na lang po yun. Hindi ko katanggap. O, palagay mo nagdadala. Ano ngayon ang inaasahan ng taong bayan? Parang ayaw talagang mapakinggan Oo. ang mga sasabihin. Parang Oo nga. tapos na. Ano para sa taong bayan ngayon? Ganun na lang ba? Kontratuhin mo yung taong bayan? Ayun. Hindi ba nyo nakikita yung bigat ng kanyang pananagutan na dapat sana ang unahin mo yung kalagayan ng taong bayan na naghihintay dahil sa nangyari nga. Kasangkot sila rito eh. Totoo po. Pera nila eh. Kinabukasan nila ang pinag-uusapan dito. Oho. Pagkatapos magdadahilan ka ng kung ano-ano lang. Mabigat ito, Sen. Ano ha? Kaya ang tanong dyan, Oho. mag-i-hearing ka pa ba? Parang hindi na. Ha? Parang ayaw na po ako sa tingin ko, Sen. Ano ba nakalagay? Indefinitely? Parang gano'n? Anong kaugnayan ng pirma? Oo. Anong kaugnayan ng pipirma at hindi ayaw pumirma? Doon sa report. Wala namang kinalaman yun eh. Kasi hinahanapan daw po siya ng partial report, Sen. Paano nga magkakaroon ng partial report? Kinu-question nga sa bakit itong mga taong ito ng panggagalingan ng maraming ebidensya ayaw mong tawagin. Yun ang problema. Yan ang problema mo kung nakikinig ka. Oho. Ayun, di malamang. Baka lalo na hindi mo magpatawag yan ng pagdinig ng Blue Ribbon. Anyway, Nakasama niya dito sa Triaga Kidnapper Ransom Group. Kaya parang more than anything, parang Grabe. what it shows us is the level of thinking of the authors behind this. Diba? Wala na ba silang maisip? Wala na ba silang makuha? Diba? Pero I also have it on good notice that they really tried to get even a lot of people in the BJMP to but that again has set a dangerous precedent, 'di ba, na ang BJMP ginawa mong epicenter mo ng operations ng impeachment, 'di ba? Diyan ka kumukuha kasi and then they were offering presidential pardons if you lie against the vice president. But to the credit of, there were a lot who said no, I don't want. Ang expected natin dito, Ma'am Lorraine, Attorney Panelo, dahil wala pong invited na magka-counter narrative and magdi-debunk dito kay Madriaga, except ang nakita kong isang nasampina lang na nasa side ni Vice President Sara Duterte ay si Attorney Michael Powa. Hindi ko alam kung saan siya ipapatestify, baka sa confidential fund at sa DepEd ito na mga issue. Pero kahit magsinungaling siya at gumawa ng kwento niya, kasi Attorney Panelo, Ma'am Lorraine, mga kababayan, si Madriaga po ay part 3 series ito. Ang unang part 1 series, Bicoy Story Part 1. Ibinulgar ni Attorney Jude Sabio, the late Attorney Jude Sabio, na si Trillanes ang author. Ang kanyang inilabas ang totoong narco-list. Pati si Kitty Duterte, ininsulto, si Hanilet, lahat. Hindi na pinatulan ni Pangulong Duterte, pero ito ay ginamit na pagsisinungaling kaparehong-kapareho po sa Bicoy Story Part 2. At Part 3 na ito si Madriaga. And si Bicoy ay nahuli kamakailan lang, mga Attorney Panelo, sa kasong multiple counts of murder at rent-a-car-tangay sa Bicol. Yeah, ma'am. Nahuli. At ikinanta niya na rin si Trillanes na siyang author ng kataruntaduhan para wasakin ang pagkatao at pangalan ni former President Duterte. Do you see the same pattern and possibility of involvement of the same persons known to be as political operators, mercenary, without naming names on your part, Attorney Panelo? But do you see the pattern and the involvement of these personalities similar to previous incidents and related events, Attorney Panelo? I can say my piece kasi I think my opinion is based on the affidavit itself. So ang nakita ko doon sa affidavit, nabanggit ko na to in previous interviews. Sa amin, we think na former Senator Trillanes could be involved and could be behind this. Bakit? Kasi stupid yung kwento. hindi, kasi Stupid yan si Trillanes. Doon sa affidavit ni Ramil Madriaga. Bukod doon sa confidential funds na ito nga yung bagong issue, doon sa affidavit niya, pinasukan niya na tumatanggap daw ang Duterte family ng pera mula sa drug trade. Tumatanggap sila ng pera mula sa Pogo money. Tapos sinama pa yung magnetic lifter, sinama pa si Man Scarpio. So sa amin, 'di ba sabi ko nga kanina, just to definitively prove that VP Sara is telling the truth about Madriaga, that they don't know each other, they don't have a relationship. Just to cover all bases, we presented 7 corroborative witnesses. So it's difficult to prove something, especially something na matagal lang panahon na tinatry mo i-cover by just one witness. Diba? So that's why we had to do 7. Kung if we could, diba? Kung may nahanap kaming witness that can cover
na konti lang, edi syempre okay sa amin yun. Pero ito, napakagaling, unbelievable na isang tao has personal knowledge on drug trade money, pogo money, magnetic lifters, tapos pati itong confidential funds. Napakagaling naman, diba? And napaka-coincidental because these are the same allegations being peddled by Trillanes for many years. So yun ang basis namin to think na he's behind it. Pero whether we have direct evidence, wala pa. Sana mahanap natin. Pero tama yung punto mo, Attorney Panelo, Ma'am Lorraine. The pattern of execution ng script ng mga nilalaman ng kanyang mga pagsisinungaling ni Madriaga ay patently Trillanes style, sabi ni Ma'am Lorraine, kasi istupido. Sinong maniniwala na nagpapadrag money ang mga Duterte? Dinudurog na nila ang mga drug lords. Pangalawa, sinong maniniwala dito sa mga pogo na sinasabi nila? Si Pangulong Duterte nga ang nagpahanap nito na dapat lumutang ang lahat ng pogo operators at magbayad sila ng buwis sa gobyerno. Kung sinindikato lang ni Pangulong Duterte, di sinindikato na niya. Pero nonetheless, ang isang tanong ko sa iyo, Attorney Panelo, namin dito sa Bigwas ng Agila, the performance floor and the showmanship will be offered to Madriaga. So ang entablado ay aangkinin niya doon sa House of Representatives. At kakalat kaagad yan kasi nakahanda na mga buwetre na media, bayaran ng mga trolls at lahat. Pero hindi kaagad ito masasagot right there and then sa floor, sa Kongreso. How do you look at these things of pattern of creating an overwhelming attack on the Vice President, sunod-sunod ito, at mukhang ang mga corroborative witnesses and other counter-narratives to the Madriaga kwentong kotsero ay hindi mailalahad sa House Committee on Justice. Attorney Panelo. Yeah. Sa tingin ko, diba sasagutin naman namin siya, pero you're right, na pwedeng kakalat muna ito bago pa masagot, pero hindi naman siya coming from a credible source. Whether we're talking about Ramil Madriaga himself or the people that invited him there, the members of the House Justice Committee. Sa tingin ko, at this point, mas maraming Pilipino ang hindi na naniniwala sa kanila Kaya, tapos, and then also, kay Eric, diba, we're confident na kung ano man ang sabihin niya, kasinungalingan talaga. So kahit ano pang invento niya dyan, alam namin na mapapatunayan namin na nagsisinungaling siya. At nandito tayo para durugin yan, Attorney Panelo, not because we just support the Vice President, but that is the right thing to do. Yes. And that's why I'm so honored to do this for the Vice President kasi we're on the side of truth. Yeah. Attorney, I have a Ma'am Lorraine, question. go ahead. I'm happy that you said that because I want to know. I didn't know kasi the Vice President before all of this happened. I just worked with PRRD, no, and so I'm only just until recently, a few years ago lang, 2-3 years ago, nakikilala ko siya, di ba? Pero ikaw, ano yung natutunan mo about the Vice President now that you're her lawyer? I'm very also new to the Vice President circle. We really just started working this year. Yeah. And ang takeaway ko talaga is if she's the next president, we're in good hands. Kasi ang bigat nung dinadala niya, kahit kaming abogado para dun sa habeas corpus, ang bigat para sa amin nun Pero anak siya. Yeah. Diba? Tapos ang bigat, nagkausap kasi kami last week, napag-usapan yung ICC case, kwentuhan lang, and then yung mga crisis na kinakaharap natin sa ngayon. Mabigat yung conversation, pero kita mo na steady siya, diba? Stable siya. Yeah. Parang alam niya kung ano yung kaya niya i-control, alam niya kung ano yung hindi. Tapos ang surprise sa akin is kasi ako honestly hindi naman ako religious na tao. Pero all of our meeting starts with a prayer from the Vice President. So I was surprised with that. Ganun pala siyang klaseng tao. So I think we're in good hands kung siya ang manalo talaga. Ayun, magandang punto yun, Ma'am Lorraine. Yeah. Parang for me, Attorney Eric, no, na knowing her, parang you can really see, parang I'm grateful nga for whatever Bangag's doing kasi he gave the Vice President the opportunity for the Filipino people to know her really well, and she's really presidential timber, no? Talagang napakahusay ng character, very strong and very humble, very simple, and for me, parang what I learned about her, Attorney, no? Tell me if I'm correct. Her she never loses focus, and it's always about the country.
Yeah. So, yeah, binabati ko siya, ganyan, binababoy siya, whatever. Pero, kawawa Pilipinas, no? Parang ganun siya. Lagi siya nakafocus sa Pilipinas. And even with the ICC case, no? Sabi mo nga, she's now, because of what the administration is doing against her and her family, she's battle-tested. Parang they prepared her for this Yeah. next Baptism of fire. Tapos, yung pagiging makatao, Yeah. Doc Yung Lord, mga mahihirap. experience ko dito is, kasi meron kaming, so of course, itong pag-file namin ng perjury complaint, may strategy involved dito eh. So one of the questions was, do we really want to file this perjury complaint ahead of the impeachment trial? Kasi if we file the perjury complaint, then we're showing our hand. Pinapakita natin sa kalaban kung ano yung anong ebidensya ang meron tayo. So we parang the night before filing, we had a discussion like that. Na ako yung nag-initiate. Kasi si ma'am, si VP Sara, gusto niya talagang mag-file. Pero as her lawyer, sabi ko, teka ma'am, pag-usapan muna natin. Gusto ba talaga natin gawin to? Is this wise strategically? So we were discussing. Pero ang target filing kasi namin was the next day. And we had one witness, yung events organizer nga sinasabi ko. Is based in Davao. So pinalipad ko na siya sa Manila. So in the middle of the strategic discussion, there was a silence. Tapos sabi ko, oh, by the way, si Miss Anna Magnaye, the events organizer, pinalipad ko na siya dito. So, immediately sabi ni VP, mag-file na tayo kasi ginulo natin yung tao eh. May pamilya siya sa Davao, may mga anak siya, pinalipad natin dito. Very considerate. Yeah. So, it wasn't a strategic decision. It was a decision based on a person's Consideration. consideration. Attorney Eric, mga kababayan, she's like her father din because CPRRD, parang si Vice President, no, pag nagkita kami dito, ang una niya talagang tinanong at saka yung talagang titingin siya sa mata at talagang naghahanap siya ng totoong sagot. It wasn't perfunctory. Kamusta ka na? Sabi ko sa kanya, ikaw yata dapat kamustahin ko dahil ikaw yung binabatikos, di ba? And one other thing pa that I know about her, she's not power hungry. No, she's not, no. The very Duterte, like her father, no. Talagang serbisyo, what that post means to her is a burden, the burden of country. No? So, Attorney, Ma'am Lorraine? yeah.